Si Yahweh noon at sa panahon ni Kristo, siya pa rin ba yun? Buksan natin sa Arvin, buksan natin sa Pahayag chapter 1 verse 8 para hindi ka maligaw. Tingnan natin dito yung kung sino ba yung omnipotent power na tinatawag natin o Diyos na makapangyarihan na nagliligtas at siya ang may-ari ng lahat. Pahayag chapter 1 verse 8. Sige Arvin, huwag ka munang alis upang ikaw ay makilala mo kung yung Diyos na si Yahweh ay siya rin si Kristo. Sige, pasa. Pahayag chapter 1 verse 8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kasalukuyan, nakaraan at darating. Iyon. Si Kristo, ang Panginoon, ibig sabihin pag tinawag na Diyos, si Kristo ay nagsiyang gumawa ng langit at makapangyarihang Diyos. Siya ang nagkatawan tao para tubusin ka sa kasalanan at siya rin ang aabutan mo sa langit. Siya rin yung nag-iingat ng ating mga pangalan sa aklat ng buhay. Kaya mahalaga, RB, nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay para ikaw ay hindi mapahamak sa naglalagablab na apoy. Alam mo ba, RB, na bakit ginagawa natin itong pagsishare ng salita ng Diyos sa social media sa buong mundo? Kasi ayaw ng Diyos na ang lahat ng tao ay makapasok sa impyerno. Di mo ba alam na dito lang sa lupa wala kang makain, talagang katakot-takot na paghihirap? Lalo pa kung daling ka sa impyerno. Kaya thank you sa Lord na sa mga taong sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat tingnan mo pag-isipan ng maigi. Kung mahulog ang tao sa impyerno, ano kaya ang kalalagyan niya? Maliligo ka ng apoy, araw at gabi? Gusto mo yon?